Ako si Derek Placides mula sa Institute of Politics and Governance. Sir, ano po ang nagaganap ngayon po dito? Nagaganap ngayon ay isang barangay development planning na kung saan ay nakikilahok yung ating mga samahang pantao, yung ating mga CSO mula to sa sektor ng mga PWD, solo parent, at mga homeowners association at pati kasama ang barangay, yung ating barangay council. Na kung saan ang layo nito ay mapagsama-sama yung kanilang mga ideya para doon sa plano ng barangay Sumilan. Ano po ang part ng program or discussion po na naganap po? Kanina, diniscuss natin ano yung participatory planning, no? Yung framework niya, ano yung kahalagaan nito para doon sa mga samahang pantao sa Barangay Sumilang at pati doon sa ating Barangay Council. Sir, iikot po ba ang IPG or Institute of Politics and Governance sa iba't ibang barangay? Yes, dahil partnership ito ng Pasig City Government at ng IPG at iba pang organisasyon. So, inaasahan sa lahat ng mangyayaring ganitong pagpaplano, yung Pasig Barangay Development Planning ay makakasama ang Institute of Politics and Governance. Lastly, sir, message na lang po sa mga Pasigenyo. Para sa mga Pasibgenyo, no, maging mapanlahok at sumama sa ganitong pagpaplano at bahagi kayo ng plano ng barangay at ng ating ng lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon din sa mga taga-Suwila at taga-lungsod ng Pasig. Kaya sa iyo pong lahat, maraming salamat. Hindi niyo kailangan gawin ito. Mga volunteer po kayo. Wala naman siguro pumilit sa inyo para pumunta rito. No? Wala po. Hindi pumilit sa inyo, sumbong niyo sa akin. Wala pumilit sa inyo para pumunta rito. Nagpusang loob po kayo. Volunteer po kayo para makilahok dito. Kaya dahil doon, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at sana po alam ninyo na ito pong ginagawa ninyo ngayon ay napakalaking ambag tungo sa pangmatagalan ng mabuting pag-gobyerno sa ating mga bansa. Maraming salamat. God bless and good luck para tayo sa inyo. Mayor. Hindi lang tayo, Mayor, ng response at message din from our own very active and supportive barangay captain. No? Sigaw po palakpakan mo pa kay Kapitan ng Mike. Tapos after nito, group picture lang po tayo. I would also like to acknowledge the presence po ng representative. Ayun po si Sir Van, yan, sa office po ni Congressman Roman Romero. Palakpakan rin natin si Sir Van. Salamat daw kasi the last time ang dami natin, marami pa rin kami hanggang. At sana tumagal tayo hanggang sa last day nito. Kasi hindi para sa akin to. Hindi para sa akin to, para sa inyo at sa mga susunod pang mga generation. Kung kayo magiging kaparte ng gagawin natin development plan. Tsaka mas maganda yung may development plan. Kasi alam natin kung may roadmap tayo, alam natin kung saan tayo patungo. Hindi yung basta naisip lang, ginawa na. Di ba, no, Kaya, salamat sa pakikilahok. Maraming salamat. Ano siyang subsector? Yung unang subsector niya, yung education. Yung education po. Ano po ba yung mga datos na kailangan kunin natin sa education? Ilan yung mga estudyanteng nag-aaral mula preschool, primary, secondary, tertiary, ano-anong mga eskwelahan meron dito, kinder, hanggang sa college. So, yun. Ilan po yung nag-aaral, ilan yung hindi nag-aaral. Tukoy din po ang yung mga problema na may kaugnayan sa edukasyon. So, yun yung unang subsector ng social development sector. Hindi, yung sa susunod pong column ay meron siyang nakalagay kung saan kukunin yung datos. Pero hindi na po natin po problemahin yan. Kasi po, ipipresent din sa ating mamaya ni Sir Renzi yung mga datos
na may kaugnayan sa education sector under the social development sector. Isang grupo po yan. Yung pangalawang subsector po under the social development sector ay health. Ito naman po sa health sector, pag-uusapan naman natin dito, ano-ano pong klase ng sakit meron dito sa Barangay Subilang, sa anong panahon tumataas ang mga klase ng sakit, kamusta yung health center natin, anong gamot meron sa health center, anong services ang meron sa health center. So, yan. Gawa din, responsable. At pagbabalik, pagpapatakbo ng paggamit ng maayos ng resources. Ang basic, di ba? Kaya, pag sinabi good governance, maayos na pagpapatakbo ng pampublikong gawain at paggamit ng yaman. No? Ay, ito nga pa yung kasama sa lahat. Kung ito ay bago, isip ba natin, parang hindi na natin naisip yung project. Baka kaya natin tulungan yung mga leader para ayusin. At dun sa mga hindi kaya student, ano kaya yung papel ng syudad? Kung bago ito at hindi rin wala sa resources ng barangay, ano kaya yung papel ng syudad? Ano kaya yung papel ng leader? Ano kaya yung papel ng opisina ng barangay? Ano kaya yung papel ng dun sa mga barangay? So, dahil nalisa natin ng isa't isa, hindi tayo magkikita ng Monday at Tuesday, dapat Wednesday, magkikita tayo. No, so, for presentation, mag-assign kami ng reporters. So, yung mga reporters, dapat makabaro. Mga reporters, i-ready po namin kayo, huwag kayong mag-alala, may script po kami na ibigay sa inyo in terms of the introduction. Pero yung pinakalaman, no, ay pag-usapan ninyo, magagaling po sa plano. And we'll formally turn over yung ating barangay development plan. Hopefully, the presence of Mayor ulit. So, the ceremonial po yan, ipapasa niyo po yung plano sa inyong barangay council. Tapos yung barangay council, ipapasa po yung plano sa city. So, gagawin po natin yung simbolo yan, yung ceremonial na yun, para papapatunay na wala nang isang idea na itatapon natin kung hindi natin ipapasa natin. At yung last, so, malinasahan sa atin, yung tatlong P. So, planning for that. At yung last niya, pagsama sa General Assembly. No? Kung merong hindi pwede Friday to Sunday, pero gusto makinig kung anong naging resulta, sama yung asawa niyo, sama yung anak ninyo, kung alam niyo interesado siya sa ganito, ipitin natin sila para makinig sa Wednesday. Then, kaya sinabi namin, no, lahat ng mga barangay ay may maganda ng resultang pinagdaanan. Yung ibang mga barangay, nabalikan na namin at sinabi nila na sinama na nila sa budget. Yung iba, nag-follow up meeting pa sa mga CSOs para i-clarify kung ano nga ba yung nabubumi ng plano, ano nga ba yung mas malalim pa. Ano yung hindi namin naiintindihan sa plano na ito. Yung iba naman, talagang direkta na lang implement agad. No? Hindi na nila hinintay yung next meeting. No? Report na lang nila, sir, nagawa na namin ito, nagawa na namin ito. Hindi iba, binalikan din namin. May isang tulad po yan. Sorry. So for the past last year, no, for the rest, from July to September ng last year, halos kung merong 5 barangay, halos mga 300 programs, projects, and activities yung nag-o. Dito kaya sa sunod lang. 1, 5, 10. Bayong. 20. Bayong, 30, bayong, 40, bayong, 50, bayong, 1,000. So, 50 daw, bayong pa daw yung 50, biling ay kaya na lagpas pa sa 50, hindi na natin kung hindi lang ang si ma'am. At lagpas pa sa 50 yung mabubuo natin, pipiliin nila. Nasa 49 pa lang tayo, walang matutulog. Kailangan gumamit tayo ng 50. No? O yan, sa kanila tinapos. Okay, clear ba? Clear. Sige, so kung clear, ay simulan na po natin yung unang diskusyon. No? Sabi po namin, hindi lang natin goal. Bibigyan po namin sa inyo ang executive director ng Institute of Politics and Governance para makwentuhan tayo at mabigyan tayo ng bagong kaalaman kung paano ba natin ito yan. Kasi kami malakpakan kay Ma'am Arlene Santos. Magandang umaga po sa ating lahat.
Okay lang bang? Okay lang. Siguro mga 45 minutes aral lang tayo ng sama-sama. Alamin lang natin kung bakit tayo nandito. Bakit kayo mag-aksaya ng ilang oras, no? Sa 3 araw. At anong halaga nito para sa ating buhay, para sa inyong barangay at sa ating syudad. So, okay lang po ba? May kape ba? Para if ever. Oo, alam niyo naman, magpainit at marami pinag-uusapan, minsan tayo ay inahin. So ito po, share ko lang, no? Good governance, no? Pamilya kayo sa good governance, no? Naririnig niyo ng kampanya? Diba, lumalabas na si Mayor daw ay for good governance na lang. So, naman natin silipin. Ano nga pag-ibig sabihin? No? Simple. No? Simple lang. Ano ang active citizenship? Aktibong mamamayan. Yung pagpunta niyo. Sino po nang gano'n yung Miyerkules? Yung orientation, taas ng kamay? Mula po sa aming mga puso, maraming salamat sa inyong pagbalik. At dun sa mga hindi naka-attend ng orientation ng Wednesday, pero nandito, maraming salamat din po. Ano, aktibong mamamayan. Hindi lang bumoboto, pagkatapos bye-bye. No, bahala na kayo dyan. Titingin na lang ako o babanat sa Facebook. No, ganun po. Hindi, makikialam ako sa problema ng aking barangay dahil may interes ako dyan at ang aking pamilya. Active citizenship. Pakialamero. Okay po ba yun? So, hindi lang marites, hindi lang babanat sa Facebook, makikialam sa paghanap ng solusyon. No? At people's participation. No? So, kasama na yun sa pagkikialam. Pero syempre, mahalaga po ang ginagawa ng ating barangay, ng ating syudad, para magbigay ng ganitong venue. Kahit paano, may parang haluan tayo, para din may lakas, no? At binibigyan tayo ng tuwa. So, yun po yung akin sana i-discuss. Ayan. So, una po, ang ating pong ginagawa, yung English siya, pasensya na po, transformative and participatory good governance. Anong ibig sabihin ng transformative? Ito po yung klase ng paggugobyerno na nagbabago ang ating relasyon. Kung ako si Kap, nandiyan yung ating mga kagawad, no? Hindi po, ang ginawa po nila ngayon, pinuksan nila ang kanilang barangay, ang kanilang sarili. Kung mamaya mag-uusap kayo ng problema, hindi lahat ng barangay officials pwedeng ginagawa yun, bukas ang puso na gawin yun. Bakit nyo, kayo, mga mamamayan ng barangay Sumilang, magsasabi, ito ang problema sa ating barangay, kailangan natin tugunan. No? So, napakalaga, nagbabago ang relasyon. Hindi na lang po tayo solicitor general. Hindi lang tayo nagsusulisit pag Christmas party. Hindi lang tayo nagsusulisit pag napakahalaga, pag namatayan tayo. Hindi na lang doon, dumalagpas na tayo. Transformative. Nagbabago ang ating relasyon. Pupunta na kayo sa barangay, ano nangyari dun sa tanong natin ka? Para dun sa basura. Kuha na yung pagbabago ng relasyon na yun. Kasi may mga, yung tradisyonal na relasyon, hindi ganun. Di ba? Pagkaboto, sasabihin na ng mga binoto, basta papaayun na kami, mayat-maya, punta lang kayo. Mahalaga kayo na, tagtagin. Pero, ang ginagawa ko natin, ang ginagawa sa Pasig, nilalagpasan pa. Ito ba yung